أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito na naman tayo ngayon sa bagong talakayin dito po sa programa na pinamumunuan po ng eDialogue PH, at ating tatalakayin ngayon mga kapatid ang muling pagbabalik ni Jesus sa mundo. So isang mahalagang talakayin ngayon na ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim sa muling pagbabalik ni Jesus dito sa mundo. At alam natin na ang mga kababayan nating mga Kristiyano ay mayroon din silang paniniwala na si Jesus ay babalik. Pero ano nga ba ang katotohanan sa kanyang pagbabalik? Siya ba ay babalik bilang Diyos o bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? At akin natalakay ang bagay na ito sa mga nakaraan talakayin tungkol sa paniniwala ng mga tao na sila ay mga Hudyo, na sila daw ay napatay nila si Jesus. At ang katotohanan ay hindi po namatay si Jesus. So ang paniniwala po naming mga Muslim, at ayon po sa aral ng Islam na binanggit sa Quran at binanggit sa Hadith, na si Jesus ay hindi pa po siya namamatay hanggang ngayon. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. Nung time na si Jesus ay nagpapaliwanag ng katotohanan dahil siya nga ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga tao, ay pinarating niya sa kanila ang katotohanan at sinabi niya sa mga tao noon, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. At sinabi ni Jesus sa mga tao noon, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, tunay na ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, tunay na ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin niyo siya, dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas. Nung time na yan na si Jesus ay pinaparating niya ang aral ng Islam, ang aral na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, isa sa kaugalian nila ang pagpatay sa mga propeta. Kaya ang ginawa nila, pinlano nila na patayin si Jesus sa time nila. Ngunit hindi si Jesus ang kanilang napatay. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung malaman ni Jesus na siya ay papatayin na ng mga Hudyo, gusto siyang hulihin ng mga Hudyo, siya ay nagtanong sa kanyang mga kasamahan, sino ba sa inyo ang gustong maging kawangis ko, maging kamukha ko, at ang kanyang gantimpala ay ang paraiso. At isang binata ang nagtaas ng kamay at sabi niya, ako ya Isa alayhi salam. At siya, sa kanya iniwangis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mukha ni Jesus, at si Jesus ay itinaas ng Allah sa langit. At babasahin natin inshallah ang katibayan sa bagay na ito. At nang dumating ang mga Hudyo sa bahay kung saan nandun si Jesus, sino ang nakita nila? Ang kawangis ni Jesus, at si Jesus ay hindi na po yun. Kaya ang sabi nila nung makuha nila yung lalaking yun na kawangis kamukha ni Jesus, sabi nila sa Quran, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. At sinabi ng mga Hudyo, tunay na napatay namin si Jesus. Kaya nga tinawag siya Al-Masih, dahil sa Arabic language, sa wikang Arabic, may dalawang kahulugan ang tinatawag na Al-Masih. Kasi meron tayong tinatawag na Al-Masih Isa ibn Maryam at Al-Masih Ad-Dajjal. So, ano nga pagkakaiba ng dalawa? Ayon sa wikang Arabic, ang Masih ay galing sa timbangan na wazin, o fa'il. Galing sa salita sa Arabic na fa'il. Ano nga ba ibig sabihin nun? Maaari ng kahulugan ng fa'il ay ang taong gumawa. Ang taong gumawa, katulad ng Al-Masih,
Si Jesus, tinawag siyang Masih al-Masih kasi ang lahat ng nahawakan ng kanyang kamay ay nagagamot niya. Mula sa pagiging bulag, sa ketong, kung anumang sakit, ay nagagamot ni Jesus sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang ibang kahulugan ng al-Masih, ayon sa wikang Arabic, ay maf'ul. Al-maf'ul, ibig sabihin, nairis, nabura. Al-Masih, siya ang gumawa, siya ang nagbubura. Al-Masih ad-Dajjal, ibig sabihin nabura. So kaya tinawag siyang Al-Masih ad-Dajjal kasi bura ang isang mata ni Dajjal. Nabura ang kabilang mata ni Dajjal kung saan siya ay nagsasabi na siya daw ay propeta, ay siya daw ang Panginoon ng mga tao sa time na kanyang paglabas. So bago yun, darating tayo doon inshallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang sinabi ng mga Hudyo nung mahuli nila yung kawangis ni Jesus. Naakala ng mga Hudyo, yung nahuli nila na yun na isang lalaki ay si Jesus. Pero ang totoo, hindi si Jesus yung kanilang nahuli. Kaya sabi nila, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. At kanilang sinabi, ang mga Hudyo nung mahuli nila si Jesus, tunay na napatay namin si Jesus. Tunay na napatay namin si Jesus. Kaya ang mga kababayan nating mga hindi Muslim, gaya ng mga kababayan nating mga Kristiyano, naakala nila na si Jesus ay namatay ayon sa kanilang paniniwala. Bago lang nila ito pinagdiwang, yung tinatawag nilang Semana Santa. So ang katotohanan, ang binanggit sa Quran na napatay daw si Jesus, ito ang katibayan natin. Sinabi ng Allah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Kailanman hindi nila napatay si Jesus, dahil ang nahuli nila ay ang kawangis kamukha ni Jesus. Dahil pinangakuhan ni Jesus ayon sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang binatang yun ng paraiso. Kaya ang nahuli nila ay hindi si Jesus, kundi yung kawangis ni Jesus. Kaya sinong napatay nila? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Hindi nila napatay si Jesus. Hindi nila napatay. وَمَا صَلَبُوهُ. Akala nila, yung naipako nila sa cross ay si Jesus. Kailanman hindi naipako si Jesus. وَمَا صَلَبُوهُ. At hindi nila naipako si Jesus. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Pero iniwangis lamang ang kamukha ni Jesus sa taong yun na kanilang naipako. Akala nila si Jesus yun, pero kawangis lamang niya yung kanilang naipako sa krus na kanilang pinaniniwalaan na kanilang napatay. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. At nagkaiba-iba ang pananaw nila. Sabi ng mga Kristiyano, naipako ang Diyos na nagkatawang tao. Napatay ang anak ng Diyos. So, yun ang kanilang pananaw. Pero wala pong katotohanan yun dahil yun ay mga haka-haka lamang nila. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Wala silang sinusunod kundi ito ay haka-haka lamang, mga pagdududa lamang na kanilang paniniwala na yung naipako, yung napatay daw ay si Jesus. Hindi sila sigurado, hindi sila sure. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Hindi nga sila sigurado kung yung bang napatay nila ay si Jesus eh. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Ngunit si Jesus ay itinaas ng Allah sa kanya. Itinaas ng Allah si Jesus sa langit, kaya kailanman ay hindi pa namamatay si Jesus hanggang ngayon. Dahil sa panahon niya ay itinaas ng Allah si Jesus. At sa time na yan ay babalik si Jesus. Kaya basahin natin yung ibang aya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Inni mutawaffik. Tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikinumplito ko na sa iyo ang pagiging propeta mo, kaya tapos na ang pagiging propeta mo, Jesus. Wa rafi'uka ilay. Kaya kukunin na kita kasi tapos na ang pagkapropeta mo. Kaya ang kahulugan na inni mutawaffik, ayon sa tafsir ng aya, ay hindi pinatay. Hindi po yung tafsir o kahulugan ng salita ng Allah na inni mutawaffik ay pinatay kita, ya Jesus, kundi tunay, ya Jesus, ay kinumplito ko na sa iyo ang pagiging propeta mo. Sa salitang waffi ay binayaran niya ng kumpleto ang kanyang utang. At sabi ng Allah, inni mutawaffik. Tunay, ya Jesus, na kinumplito ko na ang pagiging propeta mo, kaya kinukuha na kita sa taas.
warafi'uka ilay, at itataas kita sa akin, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, at dadalisayin kita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga hindi nanampalataya na sinasabi nila, na pinaparatangan kanila na ikaw ay napatay nila, na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Yan ay dadalisayin kita mula dyan, dahil walang katotohanan ang mga paratang na yan. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. At gagawin ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sumunod sa iyo, na itataas ko ang kanilang antas na higit kaysa sa mga taong hindi nanampalataya sa iyo sa kabilang buhay. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Lahat kayo, sabi ng Allah, babalik sa akin at ako ang maghahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan, na si Jesus ay anak ng Diyos, napatay ninyo siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magbibigay hatol sa inyo. Kaya ito ang katibayan na hanggang ngayon ay si Jesus ay buhay pa. Hanggang ngayon si Jesus ay buhay pa, at nakita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay umakyat sa langit sa Al-Isra wal Mi'raj. Nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jesus na siya ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon tatalakay natin ngayon ang pagbabalik ni Jesus. Si Jesus ba ay babalik siya sa mundo bilang propeta o hindi na propeta? Tulad ng binanggit natin kanina sa salita ng Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinumplito ko na sa iyo, Jesus, ang pagiging propeta mo. Kaya babalik si Jesus hindi na bilang propeta, kundi bilang imam, hakim, adil, muqsit. Si Jesus ay babalik sa mundo bilang imam na lang, bilang tagahatol na lamang at tagasunod ni Muhammad sa kanyang dalang aral, at hindi na si Jesus ay hindi na siya propeta, kasi kumpleto na pagiging propeta niya. Babalik siya sa mundo bilang normal na tao na lamang. Normal na tao na lamang si Jesus babalik, at bababa siya mula sa langit papunta dito sa mundo. So bago yun, ano bang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus? Ano ba ang mangyayari dito sa mundo sa pagbabalik ni Jesus? Actually, ang pagbabalik ni Jesus ay isa sa major sign, isa sa malaking palatandaan na magugunaw na ang mundo. Ang pagbabalik ni Jesus ay isa sa malaking tanda na ang mundo ay malapit ng magunaw. Ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taqumus sa'a hatta taraw qablaha ashra ayat. Tunay, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi bastang magugunaw ang mundo hanggat at lalabas ang paghahatol sa kabilang buhay, hanggat hindi niyo makikita, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang 10 palatandaan na magugunaw na ang mundo. Kabilang sa 10 palatandaan na ito ang paglabas ni Jesus. Una, ad-dukhan. Lalabas ang usok na pupuno sa pagitan ng langit at lupa. Unang palatandaan na malapit ng magunaw ang mundo ay ang paglabas ng usok sa pagitan ng langit at lupa. Pangalawa, wadaba, at ang paglabas ng isang malaking hayop nang maglalagay ng silya sa mga noo ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Siya ang maglalagay ng silya sa isang mananampalataya, stamp, lalagyan siya ng stamp dito na isang Muslim mananampalataya, at doon sa kafir maglalagay ng palatandaan o silya dito na siya ay kafir. Pangatlo, tulu'u syams min maghribiha, at ang pagsikat ng araw sa kanluran. Ibig sabihin, baliktad na ang pagsikat ng araw, hindi mula sa silangan kundi sa kanluran, at dito sa oras na ito ay hindi na tatanggapin ng ating pagbabalik loob sa Allah. Pang-apat na palatandaan na magugunaw na ang mundo, wa nuzul Isa ibn Maryam, ang pagbaba ni Jesus mula sa langit. Pag bumaba na si Jesus mula sa langit, isa na itong malaking tanda na malapit ng magunaw ang mundo.
At ang panglima na tanda na malaki na magugunaw na ang mundo ay ang paglabas ng Ya'juj wa Ma'juj. Ito yung mga tao na maliliit, na masingkit ang kanilang mga mata, na kapag sila ay nakalabas at aabutan ni Jesus ang mga paglabas nito, bagkus mauuna si Jesus sa paglabas bago sila. At ang katangian nito, tatalakayin din natin inshallah, ang katangian nila, itong mga taong ito ay lahat ng dadaanan nilang diserto o mga bahay o tubig ay kakainin nila lahat hanggat sa walang matitira sa lahat ng kanilang dadaanan kundi kanilang kakainin. Ganito ka makapangyarihan ang mga nilalang na ito. Pati si Jesus alayhisalam ay hiniling niya sa Allah na kung kaya ba niyang labanan ang mga taong ito, at sabi ng Allah, falaysa laka alayhim sultan, wala kang laban sa kanila Jesus. Kaya ang gagawin ni Jesus ay aakyat lamang siya sa bundok kasama ng kanyang mga kasamahan. 2, 4, 5. Pang-anim ay ang pagkakaroon ng 3 eclipse. Pang-6, pang-7, pang-8. Magkakaroon ng eclipse. Okay, magkakaroon ng eclipse sa bandang silangan at sa bandang kanluran at sa Arabian Peninsula. At ang yan ay ang pang-siyam at ang panghuli ay ang paglabas ng apoy mula sa Yemen na magtutulak sa mga tao papunta sa kanilang mga kung saan sila ay lilipunin. Yun pong apoy na ito ay manggagaling sa Yemen o sabi sa Adan, at itutulak ang mga tao papunta sa lugar kung sila ay matitipon, at doon na wala nang matitira kundi lahat ng masasama, dahil magpapadala ang Allah ng hangin para sa mga mananampalataya. Kahit katiting ang kanyang pananampalataya ay kukunin ang kanilang kaluluwa. So walang matitira sa mundo kundi mga masasama lamang. Ngayon, si Jesus ay bababa saan? Bababa saan si Jesus? Alam niyo ba kung saan siya bababa? Dahil sabi ko nga, nag-iisang propeta na may dalil, may katibayan na buhay hanggang ngayon, si Jesus lamang na nag-iisang propeta na hanggang ngayon ay buhay. Kaya mali ang paniniwala ng ating mga kababayan na mga hindi Muslim na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Bagkus ang katotohanan ay si Jesus ay buhay hanggang ngayon. At tanong kung kailan siya bababa, hindi po natin alam kung kailan siya bababa, pero ito po ang binanggit dito sa hadith na siya ay bababa pag malapit ng magunaw ang mundo, at ang kanyang pagbabalik sa mundo ay isa ng malaking tanda na malapit ng magunaw ang mundo. Saan siya bababa? Bababa siya banda sa silangang bahagi ng Damascus, sa Syria, sa capital city ng Syria ngayon, sa silangang bahagi ng Syria, diyan banda po sa Damascus, sa Dimashq, sa Syria. At nakahawak ang dalawa niyang kamay sa dalawang pakpak ng anghel, doon banda sa puting tower na matatagpuan natin sa silangang bahagi ng Damascus. At nabisita po ito ng ating mga scholar at nakita nila ito at kanilang binanggit, mashallah, ayon sa history na nabanggit ang puting tower na ito na nasira ito tapos itinayo ulit ng mga Kristiyano, mga kababayan natin mga Kristiyano, at ngayon ay nandudoon na po ito ngayon sa Syria. Subhanallah, nandyan na po. Sinabi po ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dyan bababa si Jesus sa time na hindi pa po nagagawa yan. Pero ngayon nandyan na po yung puting tower sa Syria. Dyan po bababa si Jesus. At ang kanyang buhok ay para bang diamond. Para bang diamond sa pagkabasa ng kanyang buhok. Parang diamond ang kanyang buhok. At bababa siya banda dyan. Pagkatapos niyang bumaba, ano nga ba ang layunin ni Jesus sa kanyang pagbaba? Ano ang layunin ni Jesus sa kanyang pagbaba? So bago ang kanyang pagbaba, mauuna munang lalabas si Imam Mahdi. Iba po yung paniniwala natin sa Imam Mahdi na pinaniniwalaan ng mga Shia. Sinasabi ng mga Shia, mga sekta na nagsasabi na sila ay mga Muslim, ang katotohanan hindi po sila mga Muslim. Yung mga Shia na nagsasabi na mayroon silang hinihintay na Imam Mahdi. Ang Imam Mahdi na hinihintay natin ay magtatagpo sila ni Jesus. Mauuna nga lang si Imam Mahdi bago si Jesus. Si Imam Mahdi, ang pangalan niya ay si Muhammad bin Abdullah. Isa siyang kapangalan niya ang pangalan ni Muhammad, at ang pangalan ng kanyang ama ay ang pangalan ng ama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasukin nila ang Roma at sasakupin nila ang Constantinia. Pag sila ay makakasakop na diyan, masasakop na nila ang Roma kung saan capital o pinaka-main na lugar ng mga Kristyanismo. Pag nasakop na nila yan, saka nalalabas si Dajjal. Lalabas na si Dajjal, yung bulaang propeta. Bagkus sinabi niyang siya ay Panginoon, lalabas si Dajjal. At ang mga Muslim, ang mga mananampalataya, ay magtatago sila sa taas ng bundok.
sa gitna ng bundok. At pag lumabas na si Dajjal, mayroon siyang kawal na 70,000 mula sa mga Hudyo. 70,000 mula sa Hudyo at sa mga taong walang alam. Magiging kawal ni Dajjal mula ang propeta. Pagkatapos noon, ay hindi na sila makakalabas. Bakit? Wala silang laban kay Dajjal. Si Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah, ay hindi nila kayang lumabas dahil sa kakaunti ang kanilang bilang. Hindi sila pwedeng umakyat sa bundok kasi makikita sila ni Dajjal. Kasi si Dajjal ay nandoon sa taas ng bundok. Hindi naman sila pwedeng bumaba kasi makikita rin sila ni Dajjal, kaya magtatago sila. Problema nila ngayon, matatagalan silang magtatago doon sa bundok na yan. Matatagalan sila magtatago. Hanggat sa darating ang punto, nasasabihin ng isa sa kanila, paghihintayin natin na umalis si Dajjal, matatagalan tayo dito, mamamatay tayo ng gutom. So anong magandang gawin natin? Sabi ng mga kawal. So hanggat sa napag-isipan nila na pagkatapos ng sala ng Fajr, bukas, sabi nila, kinabukasan, kailangan nating lumaban. Labanan natin ang bulang propeta na yan, na si Dajjal. Hanggat sa bago dumating ang Fajr, ay padidilimin ng Allah ang kalawakan. Didilim ang kalawakan hanggat sa ayon sa hadith ay hindi na makikita ng bawat isa ang kanyang katabi. Bagkus ang kamay ng bawat isa, pati kamay niya, hindi niya makikita sa sobrang dilim. Dahil, bakit? Sa takot nila, mawawala ang takot nila kay Dajjal mula sa kanyang mga kawal na may mga espada, may mga gamit sa gera. Makakalimutan nila yon dahil sa dilim ng panahon. Babalutin ng dilim ang panahon at hindi na makita ng bawat isa ang kanyang kasama, at sa oras na yan, si Jesus ay bababa na mula sa langit. Bababa na mula sa langit, nakahawak ang kanyang kamay sa dalawang pagpak ng anghel, na ang kanyang kulay, ang kanyang balat ay medyo pula na malapit sa puti. Yan ang tunay ng kulay ni Jesus. At ang kanyang buhok ay napakaganda at para bang nagsisilaglagan ang mga perlas, at ang kanyang buhok ay parang diamond sa pagkintab. At siya ay bababa. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Abu Hurairah, "Walladhi nafsi biyadihi," at ako ay nanunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, "la yushikunna an yanzila minkum ibnu Maryam hakaman adilan," at malapit nang bumaba si Jesus mula sa inyo na anak ni Maria, na siya ay tagahatol ng makatarungan. At anong gagawin ni Jesus? Bakit siya babalik sa mundo? Anong layunin? Para ba sabihin sa mga kababayan natin, sambahin si Jesus? O ipagpatuloy ang pagsamba kay Jesus sa pamagitan ng cross? Anong gagawin niya? Payukassiru salib. Puputulin niya lahat ng cross. Subhanallah. Puputulin ni Jesus lahat ng cross. So, isang patunay na huwag sambahin si Jesus. Dahil ang kanyang pagbabalik sa mundo ay hindi bilang anak ng Diyos, hindi Diyos na nagkatawang tao, kundi bilang tagasunod ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang pagbabalik, ang unang gagawin niya, magiging makatarungan siyang tagahatol sa lahat ng tao sa mundo, at puputulin niya lahat ng krus. Bakit? Para patunayan na hindi siya naipako sa krus. Hindi kayo dapat magsuot ng krus para sambahin siya. Pangalawa, nagagawin niya, pagkatapos niya maputol lahat ng krus na kung saan sinasamba siya sa pamamagitan ng krus na yan, wayaqtulul khinzir, papatayin niya lahat ng baboy. Lahat ng baboy. Kasi kung titingnan natin, bawal ang baboy sa libro ng mga Hudyo, bawal ang baboy sa libro kung saan ang Injil, ang libro na ipinadala kay Jesus, bawal din ang baboy, lalong-lalo na bawal ang baboy sa Islam. Wayada'ul jizya, wala nang bayad. Sa pagbabalik ni Jesus, gigirahin niya lahat nang hindi mananampalataya sa Kanya. At hindi na siya tatanggap ng anumang kabayaran para sila ibigyan kumbaga, malaya sila. Yung tinatawag natin na tax, wala na siyang tatanggapin. Hindi siya tatanggap ng anumang pera. Bakit? Dalawa lang ang pagpipilian kay Jesus. Tatanggapin mo ang Islam o papatayin kita. Magigira tayo. Yan lang ang pagpipilian. Bakit? Wala nang Kristyanismo sa time na yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti."
At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa time na pagbabalik ni Jesus, wa min ahlil kitab, at wala sa dalawang pinadalhan ng libro mula sa mga Kristiyano at mga Hudyo maliban na lamang mananampalataya na sila kay Jesus. Susunod na sila kay Jesus. Bago pa mamamatay ng tunay si Jesus, at sa araw ng paghukom, wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, at sa araw ng paghukom, magiging saksi si Jesus laban sa kanila pag hindi nila sinunod si Jesus. Kaya lahat ng mga Hudyo at Kristiyano sa pagbabalik ni Jesus, magmumuslim lahat. Dahil hindi na niya tatanggapin ang magbabayad sa kanya para manatiling Kristiyano. Hindi niya tatanggapin. Wala na. Bakit pa niya tatanggapin? Wala nang bayad na magbabayad kami, bigyan niyo lang kami ng kalayaan, mamuhay. Sabi ni Jesus, dalawa lang ang pagpipilian, Islam, espada. Bakit? Wala ka ng karapatan para sambahin si Jesus kasi bumalik na siya. At gusto niyang sabihin na hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos na nagkatawang tao, at ang patunay, puputulin niya lahat ng cross, papatayin niya lahat ng baboy, at wala nang bayad. Hindi na siya magpapabayad. At ano pang mangyayari dyan? وَيَفِيدُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. At sa time na yan, sobrang yaman na ng mga tao hanggat sa wala nang tatanggap sa kawang-gawang ibibigay ng tao. Lahat mayaman na. Maghahanap ang tao kung sinong tatanggap ng kanyang pera, ng kanyang ginto, ng kanyang kayamanan. Wala nang tatanggap dahil lahat mayaman na. At ang isang pagpapatira pa sa time na yan ay mas mainam sa mundo at nilalaman nito. Kaya sa pagbabalik ni Jesus na yan, pagkatapos nun, ay bababa na si Jesus at magre-rescue siya doon sa kay Imam Mahdi, kung saan sila ay nakulong doon sa bundok at hindi sila makalabas dahil kay Dajjal na bulaang propeta. At pag dumating na si Jesus at pag nawala na ang dilim, makikita na nila si Jesus at dito sila ay tutulungan ni Jesus mula sa kanilang kalagayan. At kapag nakita ni Dajjal, ang bulaang propeta na si Dajjal, si Jesus, ay para siyang natutunaw na asin. Para siyang matutunaw na asin. At kapag nakita ng mga kalaban ni Jesus, katulad ng mga Hudyo, habang hawak nila ang kanilang espada, ay manginginig sila at hindi nila kayang itaga ito sa mga mananampalataya. At sa time na yan, ay hahabulin ni Jesus si Dajjal hanggat sa mapatay niya ang bulaang propeta na yan. At pagkatapos darating ang oras ng asar, ay magsasala sila at uutusan nila si Jesus, Ya Jesus, O Isa, ikaw ang magsala sa amin, ikaw ang magsala. Pero si Jesus ay tatanggi, sabi niya, sa pagitan ninyo ang namumuno. Kaya ang mag-iimam sa kanila ay si Imam Mahdi at si Jesus ay magsasagawa ng sala sa likod ni Imam Mahdi. So yan ang patunay na si Jesus sa time na yan ay hindi na siya propeta. Hindi na siya propeta sa time na yan, kundi isa na siyang ordinaryong tao at susunod lamang siya sa aral na ipinadala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang pagbabalik ay bilang patunay na hindi siya napatay kailanman at hindi siya ang naipako sa cross at kailanman ay hindi siya pwedeng sambahin sa pamagitan ng pagkakross o kaya ay pagtawag sa kanyang pangalan dahil wala pong katibayan. Pagkatapos noon ay siya ay magsasagawa ng Hajj or Umrah. Sabi sa hadith, magsasagawa siya ng Hajj o mag-uumrah siya. Pagkatapos noon ay lalabas ng Ya'juj o Ma'juj. Lalabas ang Ya'juj o Ma'juj. Ano yung Ya'juj o Ma'juj? Ito yung mga tao na parang yung mga singkit ang mga mata. Na lahat ng kanilang dadaanan ay kakainin nila lahat. Lahat ng isla na kanilang dadaanan, iinumin nila lahat. Malilinis lahat ng dagat. Bakit? Ang dagat, sisip-sipin nila ang lahat ng tubig sa kalawakan sa mundo, kundi kanilang iinumin. Wala silang dadaanan na kahit anumang bagay kundi kanila itong kakainin hanggat sa wala nang matitira sa mundo at kanilang masasakop, at uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus na umakyat na lamang sa bundok kasi walang laban sa kanila. Yung mga nilalang na ito. At kapag sila ay nakalabas na at darating sila sa Palestine at magpapadala sila ng pana at ibabalik ng Allah ang kanilang pana na may dugo at sasabihin nila napatay na daw nila ang Allah, pero ang katotohanan ay sinusubok lamang sila ng Allah at si Jesus ay hindi na makababa sa taas ng bundok. Bakit? Punong-puno ng Ya'juj o Ma'juj ang kalawakan sa mundo. Sabi nga nila, kahit maglaglag ka ng karayom sa mundo ay hindi malalaglag dahil punong-puno ng nilalang na ito. Ang Ya'juj wa Ma'juj, na para ba silang alon kung sila ay maglakbay. Walang laban si Jesus sa mga taong to. Pagkatapos dito ay
magpapadala ang Allah ng uod na mula lang sa ilong ng tupa at yun ang kakain sa kanilang utak at mamamatay lahat ng Ya'juj o Ma'juj. Pagkatapos, pag nalaman na nila Jesus na wala ng Ya'juj o Ma'juj kundi namatay na lahat, pag sila ay bababa dito sa baba mula sa bundok, wala silang makikitang bakanting lupa kundi ito ay may Ya'juj na namatay. Hindi sila makapagtanim. Hindi sila makakain, hindi sila makainom, wala ng tubig, inubos na ng Ya'juj o Ma'juj. Hindi sila makahanap ng kahoy kasi kinain na rin lahat ng Ya'juj o Ma'juj. Hindi rin sila makapagtanim. Bakit? Lahat sila ay napwestuhan na nila, namatay sila lahat doon. Hanggat siya ay hihiling sa Allah na, Ya Allah, hindi na kami makakain, paano na kayo mabubuhay dito? Wala na kaming pwesto dito sa mundo, kundi puno na ng Ya'juj o Ma'juj. At magpapadala ang Allah ng ibon upang kainin ang katawan ng Ya'juj o Ma'juj. Pag nakain na, magpapadala ulit ang Allah ng tubig upang itulak ang kanilang mga buto sa karagatan at doon na ang mga tao ay magiging mayaman na. At ayon sa riwaya, ang tao kapag siya ay nagtanim ay tutubo agad at mas maaani niya agad. Kaya wala nang mahirap sa time na yan. Kaya yung tao magdadala ng ginto, diamond, perlas, wala nang tatanggap. Bakit? Lahat ng tao mayaman na. At mananatili si Jesus dito sa mundo ayon sa hadis ng 40 taon. 40 taon. At pagkatapos sa pananatili ni Jesus ng 40 taon, doon na po siya mamamatay. At pag siya ay namatay na, ay magsasagawa ng sala ang mga Muslim kay Jesus dahil siya ay mamamatay na po sa time na yan. At inuulit ko po, yun po ang pagtatapos ng pagbabalik ni Jesus. At doon na po makikita na si Jesus ay mamamatay na pagkatapos niyang may sakatuparan ang kanyang layunin sa kanyang pagbabalik. Ulitin ko, ang kanyang pagbabalik ay hindi bilang anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao, kundi bilang alipin ng Allah at kanyang sugo at pagpapatuloy sa aral na dala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at puputulin niya lahat ng krus upang patunayan na hindi siya yung naipako sa krus at hindi siya dapat sambahin sa pamagitan ng pagkakrus, at papatay niya lahat ng baboy para sabihin sa mga tao na mga Kristiyano na hindi niya kailanman ipinagutos na kumain ng baboy at wala nang bayad sa time na yan, kundi lahat ng mga Kristiyano at Hudyo ay tatanggap na ng Islam sa pagbabalik niya. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, naway nakakuha tayo ng aral sa bagay na ito. Kaya sa mga kababayan kong mga nanonood sa amin na mga Kristiyano at mga hindi Muslim, naway nakakuha kayo ng aral upang kayo ay mag-isip na at mapatunayan na ang tunay na relihiyon ay ang relihiyon na dala ng mga propeta at ang kahuli-huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito po ang Islam. So hanggang dito na lamang po. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.